Although hindi naman ako kalaban ni Brother Eddie, ano? Pero sa aral, ano, I have to be frank, magkaiba kami ng aral na itinuturo. Magandang araw po sa inyo lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University, at kung ikaw ay baguhan o ituloy po kayo sa ating channel. Para po sa inyong kaalaman, ang ating programa po sa U3, ang ating pong ginagawa rito, tayo po ay nanonood ng mga religious preachings, mga sermon, mga debates at iba pa. But for this episode, ang pinaka-requested po talaga na preacher, si Brother Eli Soriano naman po ang ating tatalakayin ang isang episode po ng kanyang palabas, Itanong Mo Kay Soriano. At kung di po ako nagkakamali, ang nagtanong daw po is about yung pagkakaiba ng MCGI at ang Jesus is Lord Church. So this will be a short episode, I was informed. Sa aking background po sa pag-analisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinintay natin mga ka-U3? But before that, isang espesyal po na paalala, ako po ay isang video reactor lamang po, hindi po ako maangaral, hindi po ako pastor, kaya please take it with a grain of salt dahil posible po na I may agree with some of the points mentioned in the video. I may also disagree with some points of the video. Kaya ang ating programa po ay hindi po alternative sa inyo pong biblical learning. Kami lamang po ay nagbibigay ng isang genuine, fair na reaction as we are watching the video together with you. And a short reminder po mga ka-U3, after this short video, atin pong babasahin ang inyo pong mga komento. Kung malala niyo po, nagbigay po tayo ng community post. We will be reading some of those po na mga messages po ninyo. Marami-rami po yan pero hindi po natin uubusin lahat. So I would be putting the link po ng community post na dito po sa atin pong description ng video na ito para ma-access nyo rin po at mabasa nyo yung iba pang mga comments. So having said that, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako mga ka-U3. Let's go! Ano po ang kaibahan ng Church of God sa Jesus is Lord ni Brother Eddie Villanueva? Yun na lang po ang huli. Salamat po. Unang-una kapatid, ano, yung Jesus is Lord is not a church. It is started as a fellowship. Pinuna ko nga yun eh. Bakit ka akong fellowship? Ang nakalagay sa Biblia, church. Pinalitan, ginawa, Jesus is Lord Church. Pero dati yan, J-I-L, Jesus is Lord Fellowship, ang tawag nila. Alam ko yan kung saan nag-umpisa, sa Bukawi yan eh. Ngayon, ano ang kaibahan natin? Marami kapatid, meron kayong ikapo, kami wala. Sa inyo, si Kristo, siya rin yung Ama. Sa amin, iba yung Ama, iba yung Kristo. Kasi alam mo, yung Kristo, hindi pwedeng yun ang Ama eh, na makapangyarihan sa lahat. Ang kahulugan kasi ng Kristo, anointed, pinahiran. If Jesus was anointed, there must be somebody greater than Him who anointed Him. Kaya nga ang tawag sa kanya sa Griego, Christos, which means anointed. Christos, which means anointed. Messiah in Hebrew, which means anointed, sent. Alam mo, pagka-sent or anointed, ano ba ibig sabihin nun? Sa 13:16 ng Juan, kapatid na Daniel. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Si Kristo sinugo. Sabi ni Kristo, ang alipin hindi dakila sa Panginoon. Gaya rin naman nung sinugo, hindi dakila kaysa nagsugo sa kanya. Si Kristo sinugo eh. So, mayroong mas dakila sa kanya, yung nagsugo sa kanya. At yun ay ang Ama sa langit. Basahin natin ang 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Yan, pinakikilala niya eh. Hindi naman siya yung Ama eh.
Kasi, kung siya yung ama, ba't niya naman sasabing, hindi ako nagsasalita sa akin sarili, kundi ang ama na sa akin nagsugo, nagbigay ng utos kung ano sasabihin ko, kung ano sasalitain ko. Siya pala yung ama. Ano ba yun? Arte? Yung ba sarsuela? Kaya nga niya sinasabing hindi siya nagsasalita sa kanyang sarili because there was somebody who sent him. Yun ang katangian ng sugo Ang sinasabi niya, yung ipinapasabi nung nagsugo, ganun ang sugo Basahin natin ng Juan 3:34. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya binigyang sukat ang Espiritu sa Kanya. Ang sinugo ng Diyos nagsasalita ng mga salita nung nagsugo. Nagsugo sa Kanya na Diyos. Yun ang pagkakakilanlan sa tunay na sinugo. 7:17 ng Juan. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian, niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Okay, mga ka-U3. So just a little bit of input lamang po. So ang sinasabi ni Brother Eli dito, syempre, ang pinagkakaiba ng JIL sa MCGI first is yung paniniwala na kumaga parang similar with oneness, na ang Diyos at ang Diyos Ama ay iisa. And this is also very similar with the other concepts of Trinity. Kumbaga parang in one God, there are three entities. God the Father, God the Son, at God the Holy Spirit. Pero sinasabi ni Brother Eli that they are separate. And this point, I've also mentioned this in the past, mga ka-U3. So given na hindi sila iisa, iisa in the sense na si Jesus din at ang Diyos Ama ay iisa, yun po kasi ang sinasabi ni Brother Eli. So in essence, can we say then that the variant of Christianity sa MCGI is a bit polytheistic? Ibig sabihin po nun, hindi lamang isa na belief in monotheistic God, na isa lang yung God, which is a concept po na nag-start sa Middle East. Kung titinan po natin ang Judaism, Christianity at ang Islam, they believe in monotheistic po. So dahil separate si Jesus Christ at ang God the Father in the belief of MCGI, so is it safe to assume then that this belief is not monotheistic but polytheistic? So hopefully some members of MCGI could also enlighten us about that. That honestly, I would say that would sound a little bit strange for most people dahil majority pa rin po ang paniniwala nga po ay isang Diyos. And second po na major po na pagkakaiba ay yung pagbibigay nga po ng ika po sa mga members po ng JIL. Ayan, ang nagsasalitang pansarili, hindi sugo yun. Pero ang sugo, nagsasalita nung ipinasasabi nung nagsugo. Ganon si Kristo, kapatid. Panginoon so Kristo, hindi siya yung ama. Sugo siya ng ama. Sa inyo, sa Jesus is Lord, siya rin yung ama, siya pa rin yung anak. Sa Bible, magkaiba yung ama at saka yung anak. 15:24 ng unang Korinto. Kung magkagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama, pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa Kanya, kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa Kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Tamo, pagdating pala ng wakas, pati yung anak susuko sa ama. Kaya magkaiba yung ama at saka yung anak, kapatid.
Yan ang isang pagkakaiba natin. Wala kaming ikapo. Tapos sa amin, ng mga babae, hindi nagsusuot ng mga hiyas. Bawal kasi ng Biblia yun sa unang Timoteo 2:9. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ayon, bawal sa babaeng Kristiyana magsusuot ng mga kung ano-anong mga burloloy, kapatid. Sa inyo, hindi naman bawal yun At marami pang iba na mga aral na nagpapakitang hindi tayo magkaiba sa aral. Although hindi naman ako kalaban ni Brother Eddie, Pero sa aral, I have to be frank, magkaiba kami ng aral na itinuturo. Sa amin, tinuturo naming buo ang lahat ng aral ni Kristo. Yun ang ating pagkakaiba. Okay mga ka-youth. Ang iksi po ba? Maiksi po talaga itong episode na ito dahil sadly, yun lang po ang nakalap po ng ating pong staff patungkol po sa mga pronouncements ni Brother Eli patungkol sa Jesus is Lord Church. I have to agree with what he said. Yung sa kanyang observations nga po ni Brother Eli, lalong-lalo na sa ikapo, lalong-lalo na sa paniniwala po na ang Diyos Ama at si Jesus ay iisa. Ayan. At yung third naman po na point na sinabi ni Brother Eli, yung sa kanilang kababaihan po na bawal nga po magsuot po ng mga burloloy, Sinabi nga po rito, bawal ang ginto o perlas at damit na mahalaga. I think it's important for girls not to wear makeup perhaps. Pag-aahit ng kilay, included po ba yan? Parte po yan ng pagiging simple. For others naman po na mahilig po sa mga branded at sa iba pa, luxury items po, luxury bags mga ka-youth. So, na-mention po kasi dito, damit na mahalaga, and my understanding is any other accessory that is too much, na luxurious po, mga mamahalin po ng mga gamit, dahil sinabi po, damit na mahalaga, valuable clothes, di ba po? So I think in the age of social media, this is a big challenge po mga ka-youth. Dahil maiksi po ito, as mentioned po earlier, we'll be featuring yung ating pong itinanong. Kung naalala niyo po, nagtanong po tayo ng questions sa community natin na kung nabubuhay po si Brother Eli sa konteksto po ng ating lipunan ngayon, ano kaya ang kanyang sasabihin? Kung nabubuhay pa siya, malamang ang sasabihin ni Brother Eli ay, isa po sa mga nag-comment dito si Lilia Gador, kung darating ka sa tiempo ng buhay mo na kailangan mong mamili sa pagitan ng tao at ng Diyos, unahin mo ang Diyos. Ayan. Sabi naman ni Robert, sigurado ang sasabihin ni Brother Eli, sinabi niya, kompleto na ang mga recorded video niya tungkol sa salita ng Diyos sa Biblia para iwanan niya sa mga tao, ipangaral sa buong mundo para sa ikaligtas at para sa sabihing nangyayari o mangyari talaga sa mga sinasabi sa Biblia na darating sa panahon na ang mga anak adopted sons of God will... Bakit parang putol? Next message dito, J. Utila. Ibibigay niya yung talata na huwag kayong magbubunyi kapag ang inyong kaaway ay nabubuwal. Hindi naman si Bart Eli magagalak dyan. Yan ang mga bilin niya. Nagbibigay siya ng talata. Hindi mismong galing sa bibig niya. Gaya nung mamatay si Kabularan na laging naninira sa kanya. Pinaalalahanan niya kami na huwag kaming matuwa kapag may isang kaaway na nabubuwal. Ipanalangin namin ito, kaawaan siya ng Diyos. Ganun naman ang maririnig namin sa kanya. Huwag kang gaganti ng masama sa ginawa sa iyong masama. Mahalin ang kaaway. Pag nagutom, pakainin. Pag nauhaw, painumin. Kasi bilin yan ni Jesus sa mga alagad. Aral ni Jesus ang itinuturo pa rin ni Brother Eli. Kahit ano pa ang kasalanan ginawa sa kanya ng tao, proven na yan sa mga pagkakatipon at mga private meetings. Masama lang sa paningin ng iba dahil sinasalangsang ang maling aral ng iba. Pero pag nagsalita yan sa kapatiran, laging ikabubuti namin ang bilin niya. Ayaw niya rin kaming makipagtalo sa iba hanggat buhay daw siya. Siya ang makikipaglaban sa mga maling aral. Pero kami, manatili kami sa aral. Sumunod sa aral. Ayan. So yung ibang mga nag-reply dito, sabihin nyo,
magpagawa naman kayo ng kapilya, sabi ni Richie. Sabi naman, or reply ni Felicet Amjam, amen kapatid, to God be the glory. Si Maria Angelica Penok naman, I'm humbled to just pray in secrecy. Wish everyone well, to God be the glory. Sabi naman ni U-Service as a response kay Richie, matagal nang gawa ang kapilya at hindi ito yung kapilyang alam mo na nasisira at may tulis. Ang kapilyang alam nyo yung nasisira. Sabi naman ni Philip Mendoza as a response to kay Jay, maraming salamat sa Diyos kapatid, sibol sa iyo ang binhi at ito'y namumunga. Ingatan at samahan ka naman ng Panginoon kapatid hanggang sa katapusan. Tunay na nakakaaliw ang iyong pananampalataya. Mahal kita kapatid sa tunay na kahulugan ng salita. Ang lahat ng kapurihan at karangalan ay sa Diyos magpakailanman, kailanman. Walang hanggang salamat sa Diyos. Sabi naman ni Moned Borromeo, ang sasabihin ni Brother Eli, pag nakasumpong ng katotohanan, huwag magpatumpik. Huwag mag-delay, huwag kumanti ng masama sa masama, at huwag matutuwa kapag ang kaaway ay nabubuwal. Salamat po sa Diyos. Sabi naman ni Dean, sabi niya, dati, kung mawala man ako, magpatuloy lang kayo mga kapatid sa aral na inyong tinanggap at sinanampalatayanan. So ito, ikinararangal ko na kayo ay aking mga kapatid. Responses dito ni Mary Jane Seva, nice, thumbs up. Sabi naman ni Kiseo TV, nakaka-proud maging mangaral si Brother Eli. Sabi naman ni Teenage Lola Series, nagmumura naman siya. Another message here, hanggang ngayon, nangangaral pa rin si Brother Eli hanggang sa susunod pang panahon. Salamat sa Diyos, maraming nabubuksan ang diwa sa katotohanan ng binalita na karating sa atin. Sabi naman ni Versitas 1-3, ang sabi ni Brother Eli, kung may umuusig ang sabihin ayon sa salita ng Diyos, magpasalamat sa Diyos, kaawaan ka nawa, sawayin ka nawa ng Panginoon, ibigin ang kaaway, kapwa kapatid sa pananampalataya, at sa una't huli nasa Diyos ang karangalan at kapurihan. Aster Pedro 1-50, ang sasabihin niya ay continue preaching the word of God. Sabi naman ni Alexander Nicole Martin, sabihin ni Brother Eli na masaya siya at unti-unti nagkakaroon ng liwanag ang mga tao sa salita ng Diyos, at ang pagkonta niya kay Kibuloy ay at tama at may basihan sa Biblia, mga bulahan ng mga propeta. Salamat sa Diyos. Sabi naman ni Rosalina Go 33052, ang sasabihin ni Brother Eli, dala ko nga nakalimbag sa aking katawan ang tanda ni Jesus magpakailanman. Dala ko nga nakalimbag sa puso't ko at laman mga halimbawang kanyang iniwanan. Pangako sa iyo, Ama, maglilingkod habang buhay. Tulungan mo ako na makapagtagumpay. Ayan. Luis de la Serna, sabi niya, kapit lang, huwag bibitiw sa pananampalataya. Iniwan niya na ang lahat nating malaman tungkol sa hiwaga ng Biblia. Sabi ni Menisonitsky, palagi niyang paalala, magbasa kayo ng banal na kasulatan o Biblia para hindi kayo maililigaw o maloko ng mga bulaang pastor. Sabi naman ni Christopher Rivera, 8527, paalala, sabihin niyo sa mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, huwag kayong matutuwa pag ang kaaway mo ay nabubuwal. Huwag kayong magsasalita ng panunuya at huwag kayong magagala. So, ang reverse dito is Kawikaan 24:17 na yan. Sabi dito, huwag kang magalak pagka ang iyong kaaway ay nabubuwal at huwag matuwa ang iyong puso pag siya ay nabubuwal. Okay, response here from Laureline Pangilinan, Amen. Marami po yun mga kayutliya. Sabi naman ni Brother Gap, ang sasabihin ni Brother Eli kung buhay pa siya ay magpakatibay kayo sa pananampalataya. Panghawakan ninyo ang aral na inyong natutunan hanggang sa matapos ninyo ang inyong takbo, at darating ang araw makikita-kita tayo sa 1,000 taon mga kapatid. Gideon Villamena 63, salamat sa Diyos at merong isang mangangaral na kagaya mo kapatid na Eli, na kinasangkapan ng Diyos upang maitama ko ang mga mali ko sa buhay. Salamat sa Diyos at hanggang ngayon nanatili ang mga aral na naiwan mo sa kapatiran hanggang sa dulo kapatid na Eli. Patuloy ang pagsuporta namin sa kapatid na Daniel. Mahal po namin. Siguro may next pa to, no? Sabi ni Lazera Jam 7672, ang sasabihin niya ay huwag kang magpatumpik-tumpik, huwag kang magpa-delay-delay, huwag kang magpabukas-bukas. Ayan. Hundreds po ang mga nag-message po rito sa atin, kaya maraming salamat po. Jane Kempis 118, I am crying while reading all the comments. Nakakamiss ang kapatid na Evie. Sabi naman ni Jean Sol 4515, mawala man ako, magpatuloy lang kayo mga kapatid. Brads Hacint
2838, laging magpasalamat sa Diyos. Brad J11, palaging sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Ayan, ang dami pa po talaga. Sabi ni Jojo Carino, 6137, na kahit anong hirap ng buhay, laging may Diyos, andan lang siya, laging naghihintay. Sabi naman ni Mila Andaya Tarobago Tarozo, salamat sa Diyos. Reply naman ni RGFPH18, mahal ng Diyos ang mga tao, kapatid. Binigay niya ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Magpakatatag ka sa lahat ng pagsubok sa buhay. Hanapin ang kanyang kaharian at makasumpong ka ng liwanag. Magbasa ka ng Biblia, kapatid, mahal ka ng Diyos. Yan ang isa sa mga maaring sabihin at madalas niyang sinasabi sa mga taong naghahanap ng balikat na maiiyakan. Ayan. Si Arnel Hadukanan naman nagtanong, sasabihin patungkol po saan? Sabi ko naman, this is my response sa mga nangyayari ngayon sa lipunan. Sabi ni Basa Bata, ganito, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan, mga kapatid. Malapit nang dumating ang Panginoon at huwag nawa tayo maabutan na lumalangoy pa rin sa kasalanan. Precious personal account. Ayan. Sabi po rito, ang laging bukang bibig namin, salamat sa Diyos. Other messages here, Kuya Tim D, depende kung ano ang setting, pero madalas ay salamat sa Diyos, kaawan at samahan ka nawa, kapatid ng mahal na Panginoon. Ang sagot naman ni Ronald Abria, kahit ano pa man ang mangyari, huwag tayong makakalimot manalangin. Edwin Lanzi, 6290, magpakatibay kayo sa pananampalataya at magtulungan kayo sa pasanin ng bawat isa sa inyo. Purplish Blue Bias, sasabihin niya, magpatuloy ka, kapatid, sa paggawa ng mabuti, may awa ang Diyos. I'm really missing Brother Eli, my second father in faith. Ayan. User OD7, ang sasabihin ni Brother Eli sa'yo, sir, ituloy mo ginagawa mo, kapatid, malaking tulong yang ginagawa para may palaganap ang salita ng Diyos, kasi si Brother Eli nagbabayad ng malaki sa mga stasyon ng radyo, may parinig lang sa mga tao ang salita ng Diyos. Kaya para sa akin, mabuting bagay ang ginagawa mo. Sa akin pala ito salamat po. User OD, said, I appreciate your message. Mandax Gaming, gipit ang gawain ng mga kapatid. Nagbigay na ba ng target ang lahat? May backlog naman ang mga lokal dahil sa buwan-buwan na pa-concert sa KDRAC. Sana tumugon po kayo, mga kapatid. I guess this is a question to members of MCGI, I guess. Well, for him, baka yan po ang sasabihin ni Brother Eli if he is alive now. Sabi naman ni Romulo Kaaya, salamat sa Diyos dahil ang mabuting pangyayari, Diyos ang dahilan. G. Ernestor Patricio Jr., huwag kang manunuya sa iyong kaawayan ng bubuwal, kundi ipagdasal natin sila upang mabawasan ang kanilang lungkot at bighati. At marami pa pong iba, mga kayuti. Kita nyo naman po as we are scrolling down, marami po talaga yung mga nagko-comment po rito. So I highly recommend basahin nyo po yung ating po community post. I-click nyo po dyan sa baba sa description po at nang makapag-participate din po kayo. And I'm very appreciative po, mga kayuti, sa mga nag-respond, sa mga nag-type po, sa mga nag-effort. So sana po ay mas naintindihan natin ano yung posibleng tumatakbo sa isip ni Brother Eli sa mga nangyayari sa ating lipunan bilang, of course, overall servant po ng MCGI. Kanina po, as I mentioned about JIL, I'm very familiar with it dahil ako po ay raised po sa isang Protestant, I would say born-again household because of my mother. And tumagal din po ako sa JIL noong aking pong kabataan. Pero ngayon po ay hindi na po ako kaanib at hindi rin po ako active po sa simbahan po na yan. And tama po yung sinabi ni Brother Eli, before it was called JILF, Jesus is Lord Fellowship. Tapos for some time, pero hindi ko na po matukoy kung kailan, siguro mga year 2000 kung hindi po ako nagkakamali. So ano po masasabi nyo sa ating episode ngayon? Sana po ay na-enjoy nyo po, mga kayuti, although it was really short at talagang sasabihin na naman ng mga members dyan na bitin po ng ating pong U3 community. If you like these kinds of contents, mga kayuti, or pag meron kayong video na pag-criticize pa siguro ni Brother Eli sa JIL Church sa isang mas mahabang video, please comment below, mga ka-U3, yung mga YouTube link po, or you can send it also sa atin pong Facebook page. Maraming salamat po. If you're a newbie, click nyo po yung subscribe. You can also watch this video here, or you can also click this video here. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!